24 ako, taga-Imus, Cavite, at panganay sa tatlong magkakapatid. Ang tatay ko dating dispatcher sa terminal sa Pasay, pero mula nang humina ang pasada at nagsunod-sunod ang pananakit ng dibdib niya, hindi na siya tulad dati. Hindi naman siya nakahiga lang buong araw, pero hindi na rin niya kayang magtagal sa trabaho na tulad ng dati niyang ginagawa. Ang nanay ko gumagawa ng packed lunch para sa ilang opisina sa amin at minsan para sa tutorial center kapag may pasok. Ako naman, kahit noong college pa, tumutulong na sa bahay kung saan kailangan. Ako yung nagbabalot ng ulam sa umaga. Ako rin yung tinatawag kapag may kailangang i-print, may kailangang ayusin sa cellphone, may hindi mabuksan na file, o may gustong ipa-layout. Sa church, ako rin yung madalas humawak ng projector at sounds dahil doon ako pinakasanay. Hindi naman ako tamad sa school, pero hindi rin ako yung tipo na may tarp sa graduation. Nasa gitna lang ako, yung alam ng mga kaklase mong gagawa ka kapag may group work. Graduate ako ng Information Systems sa isang state university sa Maynila. Hindi ko na sasabihin kung saan dahil hindi naman iyon ang punto. Alam naman ng marami kung ano ang itsura ng buhay sa state university dito. Marami kang kasabay sa pila, may araw na gipit ka sa pamasahe, at may mga hapon na tinapay lang ang lunch habang tinatapos ang kailangan gawin sa lab. Noong thesis namin, lumang laptop ng tita ko ang gamit ko. At kapag hindi maayos ang pwesto ng charger, bigla na lang siyang mamamatay. Natawid ko naman iyon, nakagraduate ako ng maayos at akala ko sapat na yon para makapasok sa entry level na trabaho at makapag-ambag na ng tuloy-tuloy sa bahay. Hindi pala ganoon kadiretso. Noong una, maayos pa ang loob ko. Gumawa pa ako ng tracker sa Google Sheets para sa lahat ng inaplayan ko. May kulay pa bawat status. At noong una, natutuwa ako dahil pakiramdam ko may control ako kahit paano. Habang tumatagal, mas dumadami ang laman ng sheet pero hindi gumagaan ang pakiramdam ko. Halos araw-araw akong nasa JobStreet, LinkedIn, Calibre, Facebook groups, pati sa mga website ng kumpanya na mabagal mag-load sa phone. Lahat ng may fresh graduates are welcome agad kong tinitingnan. Tapos pagdating sa dulo, may preferred with 1 to 2 years experience, may sandamakmak na software na kailangan marunong ka na agad at may job description na parang pinagsama-sama ang gawain ng ilang tao sa iisang sweldo. Minsan hindi ko na alam kung junior analyst ba yun, admin assistant, IT support, o buong opisina na isiniksik sa isang role. May isang umaga na hindi ko makalimutan dahil doon ko unang naramdaman na may mali, hindi lang sa market kundi pati sa tingin ko sa sarili ko. Galing ako sa pagpila sa munisipyo para sa dokumento tapos dumiretso ako sa Cubao para sa walk-in application na nakita ko lang online. Entry-level operations role, ang sabi. Nagplansya pa ako ng long sleeves nung gabi. Bago iyon at hiniram ko pa yung itim na sapatos ng pinsan ko dahil pudpod na ang sarili kong pares. Umalis ako sa bahay bago mag-alas 5 para hindi maipit sa biyahe. Pagdating ko roon, mahaba na agad ang pila. May hawak na brown envelope, may iba naka-heels, may iba may kasama pa naghihintay sa labas. Tahimik naman halos lahat, pero ramdam mo yung kaba sa paraan ng pagtayo at paghigpit ng hawak sa mga requirements. Pagdating sa exam, halatang hindi talaga iyon para sa taong nagsisimula pa lang. Hindi siya imposible, pero malinaw na ang ideal nilang aplikante ay yung may actual ng ginagawa sa opisina. May spreadsheet problem na kaya ko naman sana kung nasa bahay ako at may sapat na oras pero naka-timer, mainit ang room at wala pa akong matinong almusal noon. Pagkatapos, may interview. Tinanong ako kung may experience raw ba ako sa dashboard reporting para sa weekly executive review. Sinabi ko na wala pa sa formal company setting pero gumagawa ako ng reports sa thesis, sa church admin at kahit sa family budgeting sheet namin. Hindi ko yun sinabi para magmukhang kung ano. Gusto ko lang ipaintindi na marunong akong gumawa at mabilis akong matuto. Ngumiti yung recruiter, tapos sinabi niyang kailangan nila ng someone who can hit the ground running. Ilang beses ko na narinig ang linyang iyon na kaya ko na siyang ulitin kahit hindi ko gustuhin. Umuwi akong tahimik at pagdating sa bahay, sinabi ko na lang na maayos naman kahit gusto ko na lang umupo at hindi magsalita. Habang tumatagal, doon ko naintindihan na ang pinakamasakit sa job hunt
ay hindi yung diretsong rejection. Kaya ko patanggapin ang malinaw na no. Ang mas mahirap yung unti-unti kang pinaparamdam na kulang ka sa mga bagay na hindi mo naman dapat dala lahat sa simula. Kulang ka sa experience, kulang ka sa confidence, kulang ka sa certifications, kulang ka sa exposure, kulang ka sa projects. Kahit ang totoo, marami ka namang nagawa na hindi lang nangyari sa loob ng malaking opisina. Sa church namin, ako ang nag-ayos ng attendance records ng volunteers dahil papel-papel lang dati at laging may nawawala. Sa maliit na printing at school supplies shop ng tito ko, ako ang gumawa ng inventory file para makita kung ano ang nauubos bago magpasukan. Yung senior naming kapitbahay, tinuruan ko gumamit ng GCash para hindi na siya palaging pumipila sa bayad center. Lahat yon may silbi sa totoong buhay, pero pagdating sa application form na may kahon para sa work experience, bigla silang parang lumiit. May point pa na sinabi ko sa sarili kong baka hindi naman muna analyst role ang dapat kong habulin. Baka admin muna, data entry muna, customer support muna, basta may maayos na kita. Pero kahit ibaba ko ang tingin ko sa role, nandoon pa rin yung pakiramdam na laging may mas lamang sa akin. May internship sila sa mas kilalang kumpanya, may mas maayos silang laptop, mas sanay silang magsalita sa interview, mas kaya nilang mag-relocate, at mas kaya nilang maghintay ng ilang buwan dahil may sasalo muna sa kanila. Sa akin kasi, bawat application may katumbas na gastos kahit sabihin ng iba na online lang naman iyon. Hindi libre ang oras, data, print, pamasahe, ID pictures at lahat ng kailangang asikasuhin bago ka pa makarating sa interview. Kapag on-site, kailangan kong umalis ng maaga para may oras huminga bago pumasok sa lobby. Kapag online, kailangan kong siguraduhin na tahimik sa bahay kahit may mga batang maingay sa tabi at may kung ano-anong tunog mula sa labas. May isang Sunday sa church na tumatak sa akin. Pagkatapos ng service, tinulungan ko yung sekretary namin sa pag-aayos ng attendance forms para sa youth event. Napansin niya akong mabilis mag-encode at tinanong ako kung may work na raw ba ako. Ngumiti lang ako at sinabi ko yung lagi kong sagot na still applying pa rin. Tapos sabi niya, ang dami ko raw alam gawin pero ako mismo ang laging nagsasabing wala akong experience. Hindi yun mahabang usapan pero tumama sa akin ng mas malalim kaysa inaasahan ko dahil totoo siya. Ganoon na ako magsalita tungkol sa sarili ko. Parang ako na mismo ang unang nagbabawas sa halaga ng mga nagawa ko bago pa ako husgahan ng iba. Mas tumama iyan sa akin nung isang gabi sa computer shop. Sira ang internet sa bahay at may deadline akong application form. Pagdating ko sa part na describe your relevant work in the past 2 years, natulala ako sa screen. May batang naglalaro sa kabilang unit, may dumadaang tricycle sa labas, may ordinaryong ingay ng gabi, pero ako nakatingin lang sa blinking cursor na parang doon nakasabit lahat ng buwan na lumipas. Doon ko naisip lahat ng biyahe, ghosting, polite rejection, mga kamag-anak na laging nagtatanong kung may work na, at yung hiya ko tuwing si mama ang nag-aabot ng pamasahe para sa interview, tapos habang tinatype ko yung paghawak ko sa inventory ng shop ng tito ko, yung reports para sa volunteer records sa church, at yung online orders ng nanay ko kapag may marami ang order siya ng packed lunch. Doon ako napaluha. Hindi dahil bigla akong naging hopeful, kundi dahil nainis ako sa sarili ko kung bakit kailangan ko pang ikahiya ang mga bagay na ginawa ko para makatulong sa bahay. Hindi ko rin maikakaila kung gaano kasama ang epekto ng comparison kahit alam mong hindi ka naman dapat doon. Tumingin, may mga kaklase ako na may work na agad ilang linggo matapos ang graduation. Yung iba may office stories na, may team lunch, may first salary post kasama ang parents nila. Masaya ako para sa kanila dahil alam kong pinaghirapan din nila yon. Pero may mga gabing nakahiga ako at iniisip kung pareho ba talaga kaming nagtapos ng parehong kurso o may namiss akong bahagi na hindi ko nakita. Naiinggit ako sa confidence nila, lalo na sa paraan ng pagsasalita nila na parang natural lang sa kanila ang corporate world. Ako kasi kada interview kailangan ko pang kontrolin ang boses ko para hindi manginig at kailangan ko pang paalalahanan ng sarili ko na wala namang mali sa Filipino accent ko at wala rin kabawasan sa talino ko dahil galing ako sa State University at hindi ko kayang bumili ng mamahaling office clothes noong
December, nagkaroon kami ng one-day trip sa Batangas na ilang buwan din pinag-ipunan para makalabas naman kami ng bahay. Dinala ko pa rin ang luma kong laptop kahit sabi ni mama na iwan ko muna dahil wala namang deadline. Hindi ko sinabi na may online assessment akong hinihintay mula sa isang company sa Makati at baka dumating habang nasa biyahe kami. Dumating nga. Habang nasa tubig ang mga kapatid ko at nakaupo lang sa lilim ang tatay ko, ako nasa plastic chair, malapit sa saksakan ng maliit na kantin, sumasagot ng situational exam tungkol sa client management at data accuracy. Pag-uwi namin, may mga larawan kami sa phone, pero may dagdag akong bigat sa dibdib dahil hindi man lang ako nakapagpahinga ng buo kasama nila at wala rin namang sumunod mula sa kumpanyang iyon. Minsan naiisip ko rin na may kinalaman dito ang paraan ng pagpapalaki sa amin. Hindi kami pinalaking reklamador. Ang turo sa amin ay ayusin ang sarili, magpasalamat sa meron at huwag umasa ang laging iintindihin ka ng mundo. Magandang turo iyon sa maraming bagay, pero may kapalit din pala kapag job hunting ka na. Natututo kang akuin lahat, kahit hindi naman lahat hawak mo. Kapag hindi ka natanggap, una mong iniisip, baka kulang ka sa sipag, baka mahina ka, baka dapat mas maaga kang nag-intern, baka dapat mas matapang kang humingi ng tulong. Hindi mo agad naiisip na baka sadyang siksikan lang talaga, baka daan-daan ang aplikante sa isang role, baka may internal candidate na, o baka ang sweldo ay para sa isang tao, pero ang hanap ay gawain ng 3 tao. Noong February, may final interview ako para sa junior analyst role sa Pasig. Hindi ako masyadong umasa, pero iyon yung unang beses na may nagsabi sa akin ng diretso na malakas daw ang exam ko. Maayos ang usapan at naipaliwanag ko ng mahinahon kung paano ko ginamit ang spreadsheets sa mga totoong sitwasyon sa amin at hindi lang sa school. Pag-uwi ko, matagal-tagal din bago ako nakaramdam ng ganoong gaan. Hindi ko pa sinabi sa bahay na may aasahan, pero parang may nabasa sila sa mukha ko dahil kinabukasan bumili si mama ng kalahating kilong manok at sinabi niyang mukhang may magandang balita ako. Lumipas ang ilang araw, tapos isa pang linggo, tapos dumating ang email. Maayos naman ang tono. Na-appreciate raw nila ang time ko at impressed daw sila sa background ko, pero may pinili silang ibang candidate. Pagkabasa ko, hindi ako nagalit. Tahimik lang ako nakaupo, nakatingin sa nilutong manok na hindi ko na nga maalala ang lasa. At doon ko naisip kung gaano kaliit na bagay lang minsan ang kailangan para umasa ang isang tao. Simula noon, nagbago ng kaunti ang tingin ko sa sarili ko. Hindi dahil gumaan bigla ang lahat kundi dahil naging mas maingat ako sa mga salitang inuulit ko sa isip ko. Kapag sinasabing wala pa akong experience, hindi ko na agad tinatanggap iyon bilang buong kwento. Wala pa akong formal company title noon. Oo, pero hindi ibig sabihin noon na wala akong alam o wala akong nagawa. Hindi niyan binabayaran ng bills at hindi niyan pinapamura ang pamasahe, pero mas totoo siyang paraan ng pagtingin sa sarili ko. Araw-araw pa rin naman may ginagawa ko. Ako ang nag-aayos ng online orders ni mama. Ako ang sumasama kay papa sa check-up at nagtatabi ng reseta at schedule. Ako ang tinatakbuhan sa church kapag may ayaw gumana bago magsimula. At ako rin ang gumagawa ng resume ng pinsan ko kahit sarili kong resume ilang beses ko nang binura at inayos. Wala akong malaking ending na maibibigay dito. Hindi ko masasabi na bigla ako tinawagan ng dream company at nagbago ang lahat. Ang meron ako ngayon ay 3-month contract work sa isang maliit na warehouse office sa Dasmariñas, encoding inventory movements at pag-aayos ng returns report. Hindi ito yung role na iniisip ko noong graduation. At hindi rin ito yung klaseng trabahong ipagmamalaki ng tao online. Pero nung unang sweldo ko, napaiyak ako habang bumibili ng maintenance ng tatay ko at habang inaabot ko kay mama yung pang-grocery na hindi galing sa kanya. Hindi dahil malaki ang sweldo, kundi dahil ang tagal kong dinala yung pakiramdam na underqualified ako tapos doon ko naramdaman na hindi pala ako kulang ng ganun kasimple. Maraming beses lang akong pinapila sa mga trabahong iba ang hanap kaysa sa sinasabi nila. Baka matapos ang kontratang ito at bumalik ulit ako sa applications. Baka makahanap ako ng mas maayos at baka matagalan ulit bago mangyari iyon. Hindi ko alam. Ang alam ko lang,
para sa kahit sinong fresh grad dito sa Pilipinas na tumitingin sa entry-level post at pakiramdam ay kulang na kulang siya bago pa man magsimula. Hindi lahat ng mahalaga ay nakalagay sa job description. Mahirap talaga ang market, siksikan talaga at minsan nakakainsulto yung taas ng hinihingi sa umpisa pa lang. Pero totoo rin na may halaga ang mga ginawa mo sa bahay, sa school, sa simbahan, sa maliit na tindahan ng kamag-anak at sa lahat ng trabahong walang title pero may totoong epekto. Matagal kong pinaniwala ang sarili ko na wala pa akong napapatunayan pero ang totoo kaya ako nanliit ay dahil sobrang tagal kong tiningnan ang sarili ko gamit ang mata ng mga job posts. Gusto ko lang ilabas ito dahil matagal ko na itong bitbit. Hindi ko alam kung may makakabasa ba nito at makaka-relate pero kahit wala, gusto ko lang mabasa ko mismo balang araw at maalala na may panahon sa buhay ko na ang pinakamahirap ay hindi yung exam o interview, kundi yung araw-araw na pagpigil sa sarili na maniwalang maliit ka lang dahil hindi ka pa napipili. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.